Mga kababayan, nagbabalik po tayo, BSKE update. Meron pong grupo ng kabataan na nag-file din ng petisyon para kontrahin yung Republic Act 12232. Meron pong suportang makukuha dito si Atty. Macalintal. Sa tingin niyo po ba lalakas ito? Ipakita ko po yung balita at magbibigay tayo ng konting opinion at syempre, forecast pa rin. Tapusin ninyo bago po kayo mag-comment. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Bali, bukod po kay Atty. Macalintal, meron pa pong sumunod sa kanya nag-file din ng petisyon. Isa pong teacher sa ating pong narinig sa balita. Ngayon naman, isa naman pong grupo ng kabataan. Ang nanguna po sa petisyon na ito ay isang SK officials at nandito po yung balita. No? Nakakuha ko yung balita sa Bombo Radio. Play po natin. Tapos, bigay tayo ng reaction, opinion mga kababayan. Ito. Injunction sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines sa isa sa mga petitioner na si Luis Magat, SK official, kanyang sinabi na ang inisyatibong ito ay bilang pakikibahagi na rin sa naunang petisyon ni Atty. Romulo Macalintal. Layo nilang hamunin ang naging postponement sa barangay at sangguniang kabataan elections na siyang niya ay taliwas sa naging ruling ng Korte Suprema sa isang kaso hinggil sa usapin of postponement. Kaugnay niya, ating pakinggan ang tinig ni Luis Magat, isang SK official kasama sa mga petitioner. We filed a petition before the Supreme Court joining the election lawyer, Atty. Romulo Macalintal, yung kanyang petition na nauna bukod sa amin. In this petition, we challenged the constitutionality of the Republic Act number 12232, which postpones the December 1, 2025 Barangay and Sangguniang Kabataan elections to November 20. Hold. Yan. Isang SK official nga ito. Ayan, siyempre, ito yung mga inaasa magiging future barangay officials. Karamihan dyan manggagaling nga sa SK officials, no? Luis Magat. Ayan, yung kanila kasing paniniwala talaga dito mga kabayan, postponement. Ayan, postponement talaga. Kasi nga maiuurong. Siguro hindi nila masyadong naiintindihan yung batas sa tingin ko lang. Kasi nga kung titignan natin, meron pong isang batikang abogado at Atty. Agra na sinasabi niya kasi na iba ito compare doon sa mga postponement, no? Paniniwala na itong mga SK officials ay postponement, no? Siyempre yung kanilang paniniwala, itutuloy lang natin itong 2026. Ang ipinupunto namin, itong pagpupostpone ay unconstitutional at hindi tumutugma doon sa nakaraang ruling ng Korte Suprema from Macalintal versus Comelec noong 2023 na binabanggit ng Korte Suprema that it prohibits election postponements in the absence of sufficiently important, substantial, or compelling reasons under certain circumstances. Dagdag pa niya, nakapaloob sa kahilingan sa petisyon na may padeklarang unconstitutional o hindi naayon sa konstitusyon ng bansa. So, yun yung nahabol nila. Dapat ituring yung constitutionality nga nitong RA 12232 na ito na na-mention natin sa nakaraan nating content. Sabi ko nga doon kung gusto talagang ituloy sa December 1 ang BSKE na yun naman ay talaga ay nasa ruling, dapat ituring na hindi naaayon sa konstitusyon or unconstitution. Kasi kung sa tingin ko ay kung hahabulin lang nila dito ay TRO, siguro kahit ilang TRO pa ang ilabas dyan, ay nandun pa rin ang batas. Yung pagkakaintindi kasi ng iba, pag sinabing, pag ayan ay TRO, sabi nga kapag ang SC ang naglabas ng TRO, ay iba ang epekto niyan, pangmatagalan. Ang pinupunto ko naman kasi dyan, halimbawa, nag-TRO ang SC,
Kasi ang iniisip nila, ayan, iti-TRO yan para matuloy sa December 1. Tapos habang dinidinig ang kaso or nilalaban ang Republic Act 12232. No, halimbawa, TRO, tapos natuloy sa December 1, umusad ang kaso, tapos biglang nanalo yung batas, ano nga pong mangyayari doon? Nag-eleksyon ng December 1, nanalo yung batas, di BSK na naman sa November 2, di isang taon lang, di parang lalong nagkakagulo-gulo dahil dito sa mga petition na ito. Hindi naman po masama magpetisyon kasi yung meron na silang pinaghuhugutan, no? Yung unconstitutional noong 2023. Kasi nga iba ito Siguro yun yung pinaiintindi nila. Iba ito, first time to. Hindi to postponement. Ang Republic Act 12232 na siya nagdulot ng pagpapaliban ng eleksyon tungo sa susunod na taon ng 2026. Maging ang hiling ng TRO o Temporary Restraining Order ay nais nilang makatigan ng Korte Suprema upang hindi patuloy ang implementasyon ng postponement. Kaugnay niyan, ating muling balikan ang tinig ni Luis Magat, SK official, kasama sa mga petitioner. The main purpose of our petition, unang-una, primarily, we seek the Supreme Court to declare the Republic Act number 12232 as unconstitutional, emphasizing the unique youth-specific nature of the Sangguniang Kabataan Suffrage. We also seek a temporary restraining order or a TRO for the Supreme Court to immediately restrain the respondents, the Office of the Philippines, the Senate, the House, and the COMELEC from implementing the said law. Also, we seek a writ of preliminary mandatory injunction to compel the COMELEC to continue its preparations for December 1, 2025 Barangay and Sangguniang Kabataan elections while the case petition is still pending. Direktang makaka-apekto umano ito sa mga kabataan dahil sa So hanggang doon na lang. Ayan, meron na rin pinaglalaban ang SK officials na ito. Kasama ni Atty. Macalital, siyempre yung kanyang guide kung ano yung petisyon ni Atty. Macalital dito. Sinasang-ayunan niya ang pag-file ng petisyon ni Atty. Macalital dito. Versus, biruin niyo mga kababayan, no? versus legislative. Congress yan. Diba? Legislative natin, legislatura, Kongreso, Senado, Palasyo, Palas, andyan ang presidente. No? Nagkaisa yan para maipatupad ang batas. Pinirmahan pa. No, ito naman COMELEC, neutral sila ngayon ang huli nila pahayag, kami ay tatalima sa magiging desisyon ng Supreme Court. Kaya ngayon kanilang paghahanda ngayon ay tuloy-tuloy pa rin. No, pero ayon naman sa aking opinion, dapat ay maghunos dili na sila sa kanilang paghahanda sa BSKU. Especially kung gagastos kasi meron na pong bagong batas. Batas na po yan. Hindi na po yan basta-bastang kinokontra, no? Kumbaga, sabi nga nila, nakapost kasi may nagpetisyon wala pa naman desisyon. Kaya ang mangyayari dito, parang na-hold. Kahit meron na pong bagong batas. Ngayon pa man, siyempre ang nagigibabaw dito ay yung batas na, yung bago ng batas. Ang pinag-uusapan na rito kasi itong RA 12232 na ito na naka-schedule sa November 2, 2026. Kaya pinipetisyon nila yan, i-challenge nila yan, i-contest. Diba? So, sa tingin nyo ba lalakas ang kaso ni Macalital? Kasi meron na siyang mga backup. Meron siyang backup. Sa balita ko naman, meron na rin nag-contra-petition dito. Ito yung isang liga ng mga barangay na pinamumunuan din ito na nangunguna dito ay si Torre Agra. Sa palakasan ito, mga kababayan. Kung titimbangin nga natin, compelling reason ang hinahanap nila yung matibay na dahilan daw para maiusog. Para maiusog o ma-postpone. Kasi sinasabi nga nila, itong term setting bill ay kailangan maiusog. Magiging epekto lang, parang postponement. Sa tingin kasi ng iba ay postponement pa rin kasi nga naiusog. No? Kaya lang kasi kung titignan nyo nga naman, yung epekto ng BSK 2023 ay naging 2 years lang yung incumbent. Ang dami pong incumbent. Ilan yan? Siguro mga 50%, 60% o 70% na mga incumbent noong 2023. Ang dami nanalo mga baguhan
So, hindi po yun fair para nga naman sa kanila. Biruin mo, 2 years lang. Sinasabi naman ba, ikakatwiran ng iba, sana ginalingan nyo. Hindi po yun ang punto doon eh. Ang pinupunto doon yung constitutionality din kasi dapat every 3 years. Dapat 3 years din naman sila kasi nagamit nung nanalo nung 2018, di ba? So, isa rin yun sa pwedeng hinahanap nilang compelling reasons na idadahilan na itong depensa ng respondents. Meron pa yung BARM. Medyo mabigat din ang BARM na yan. Presidente rin nagsabi na kailangan yan i-priority kasi first time din yan dito sa Pilipinas na mangyayari at pinalawig pa yung termino. Ginawa ng 4 years. At kung ano pa man ang kanilang mga dahilan dyan, siyempre mapapaloob yan doon sa kanilang sagot. Malapit na. 5 days na ba lumipas simula nung nagbigay ng nagpahayag ang SC na dapat silang tumugon sa loob ng 10 araw. Meron pang 5 days. Wala pa tayong balita kung sumagot na ba sila. At pwede rin naman ma-delay yan. Pwede po ma-delay yan. Kasama yan sa mga tactic nila. Pwede may delaying tactic dito bago sumagot. Or sumagot agad. Sabi nga siyempre pinaghirapan nilang ipatupad yung batas na yan at naging batas na nga Natural, sasagot yan sila. Ang alaman, baliwalain nila yan. Baka matalo pa sila. Siyempre, paglalaban nila yan. Okay, so pero pa rin nagsasabi dito na yung sa akin naman, yung sa aking opinion naman dito, ipo-forecast pa rin natin yan. Kasi may nagko-comment dyan mukhang bumaliktad ka na. Wala naman ako dapat ibaliktad kasi lagi tayo nasa gitna Kaya sa tingin ng iba na meron tayong pinapaligan, forecast lang yun. Natural, iniisip ninyo pag nagbigay ng forecast ay bias na agad Hindi magkaiba po yun Diba? O para sa akin, lamang pa rin yung batas. Kasi batas na yan. Na nakikita ko na. Sabi nga, tama naman yung postponement noon unconstitutional yun Malinaw yun. Walang dahilan na talagang para iurong o pigilan ng BSKE. Ito ngayon, kumaga inayos na, pagsasayos ng termino, at pinalawig pa. May mga dahilan pa sila dyan. Ano yung mga sinasabi nila compelling reason or valid reason nila dyan. The first time ito nangyari, hindi po ito pag-postpone. Ayan, so may laban itong batas na ito at pirmado pa nga. Diba? Ayan, forecast ko lamang pa din at baka manaig itong batas na ito, RA 12232 na ito. Pwedeng mali, pwedeng tama. Sa akin lang naman yun, iba rin naman yun sa inyo. Pero dalawa lang ang pupuntahan yan. Ito yung sa akin, ito yung isa, diba? Iwan din kayo ng opinion dyan. Tapos, subscribe kayo. And pa-share na din yung video. Hanggang dito na lang. Comment po kayo. God bless.